mayroon ng lead ang COMELEC sa nangyaring pamamaril sa Sulu Provincial Election Supervisor nitong Sabado. Humingi namang tulong ang COMELEC sa PNP at DILG para buwagin ang private armed groups ng mga politiko na posibleng maging banta sa halalan. Si Luisa Elispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, mariing kinondena ng Commission on Elections ang pananambang sa kanilang Provincial Election Supervisor ng Sulu sa Zamboanga City nitong Sabado. Sabi naman ng COMELEC, may mananagot mula sa mga pangyayari. Hindi lang isa, kundi maraming tama ng bala ang SUV ng Provincial Election Supervisor ng Sulu nang inambush sila ng isang riding in tandem nitong Sabado sa Zamboanga City. Sa mga litratong isinapubliko ng COMELEC, makikita ang mga tama ng bala sa windshield at mayroon pang bakas ng dugo sa passenger seat ng sasakyan kung saan tinamaan sa ulo at namatay ang kapatid ng PES. Ang election supervisor kinilala bilang si Attorney Vidsvar Julie Amil at ang kanyang kapatid naman ay si Nasser Amil Asiri. Sabi ng COMELEC, hindi nila palalagpasin ang pangyayari. Pakiusap nila sa mga otoridad, may maaaresto na sospek dito dahil kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na may nangyaring pananambang sa tauhan ng COMELEC, kundi ito na ang pangatlong insidente na tauhan mismo ng komisyon ang naging target. Importante po talaga may naaaresto ka agad. Importante po kagad may napapanagot. Kapag po wala, ganyan na naman. Riding in tandem na naman. Pagkatapos okay lang. Kasi wala tayong naaaresto. Yan po ay challenge. Sana wag nilang hintayin na pumasok ang kapangyarihan ng COMELEC. Sapagkat hindi kami papayag na wala mapapanagot. Lahat ng pagkamatay, lahat ng sa lahat ng injuries na address sa isang politiko, sa isang kumakandidato, sa isang incumbent, kahit wala pang election period, is always election related. Sabihin na po natin, kahit pa anong kadahilanan ng pananakit na yan o krimen na yan, directed against an incumbent or a candidate, election related po yan. Pinauubayan na naman ng COMELEC ang investigasyon sa mga pulis, pero sa ngayon may lead na sila kung sino ang nasa likod ng insidente at ito anya ay posibleng isang politiko. Ang nakikita naman nilang dahilan ng pananambang ay hiling ng isang politiko sa kanilang provincial supervisor na paglipat ng presinto na hindi na pagbigyan. Posible din anyang hindi ito nabigyan ng listahan ng mga botante sa kanilang lugar, kaya inakala ng politiko ay kaalyado na ito ng kanyang kalaban. More or less politiko sapagkat madami kasi na mga request na hindi pinagbigyan. Sa ngayon naman, kahit pa may nangyaring insidente sa Provincial Supervisor ng Sulu, hindi pa rin kinokonsidera ng COMELEC na ilagay sa COMELEC Control o Areas of Concern ang buong probinsya dahil itinuturing pa rin anya itong isolated case. Ang isang insidente ng karahasan ay hindi dapat gawing basihan para sabihin na ang buong probinsya ay dapat ilagay sa tinatawag na COMELEC Control or Area of Concern. Mali po yun sapagkat napaka-unfair doon sa ekonomiya, sa pamamahala, sa LGU ng mismong lugar. Hindi natin mapipigilan ang mga taong gagawa ng krimen. Sa buong bansa po yan. Pero ang importante, napapanatili pa rin malinis at maayos yung lugar. Nanawagan naman muli ang COMELEC sa PNP at DILG na tulungan silang mabuwag ang private armed groups ng mga politiko dahil posibleng maging bantaan niya ito sa maayos na halalan. Samantala, Angelique, ngayong araw naman, kahit malapit na ang araw ng Pasko, patuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para naman sa darating na halalan. Katunayan ay tinest ngayong araw ang trusted build o ang buong sistema na gagamitin para sa automated elections sa susunod na taon at lumabas na matagumpay ang testing. Ang nag-test naman ito ay isang kumpanya na accredited mismo ng US Election Assistance Commission. Sinaksihan din ito ng DOST, DICT at iba pang election watchdogs. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang hakbang na ito para magkaroon ng national at international certification ang buong automated election system at makuha rin ang kumpiyansa ng publiko na hindi mamamanipula ang kanilang boto.
Angelique, ang susunod naman mula dito sa testing na ito ay maglalabas na ng sample na itsura ng balota ang COMELEC at ilalabas na rin nila yung listahan mismo ng mga kandidato both national and local para sa 2025 elections. Yan ay bilang paghahanda naman para sa pag-iimprenta ng balota sa January 6, 2025. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.